Iba na talaga ang panahon ngayon. Dati, kapag may diploma ka, panalo ka na. Pero ngayon, kahit high school pa lang, may mga kumikita na ng libo-libo sa TikTok, Shopee, online selling, o kahit pag-graphic design sa cellphone lang. Kaya mapapaisip ka, diploma ba talaga ang susi sa tagumpay? O diskarte na ang tunay na game changer ngayon? Ang totoo, hindi sapat ang isa lang. Pero sa mundo ngayon na sobrang bilis ng pagbabago, mas lamang ang may utak na madiskarte. Kaya eto na mga boss, 5 payo kung paano mo mapapakinabangan ang diploma at diskarte. At kung paano mo pwedeng gamitin ang dalawa para mas gumanda ang takbo ng buhay mo. Sa aking unang payo, mag-aral ka. Pero huwag mong gawing excuse ang may diploma ako para hindi matuto ng bago. Oo, mahalaga ang edukasyon pero kung iisipin mo ang daming may diploma na tambay o underemployed. Bakit? Kasi kulang sa real life skills. Akala nila sapat na yung natutunan sa classroom, kaya kampante na sila. Pero sa panahon ngayon, dapat hindi ka lang marunong, dapat madiskarte ka rin. Gamitin mo yung natutunan mo sa school bilang base, pero dagdagan mo ng street smart. Halimbawa, kung IT ka, hindi sapat yung coding lang. Aralin mo rin kung paano ka kikita dito. Freelancing, web design. May demand sa ganyan. Hindi mo kailangang iwanan ang diploma mo. Pero huwag kang umasa lang doon. Sa mundo ngayon, yung mabilis matuto at maabilidad ang nauuna. Pangalawa, kung may talento ka, i-expose mo. Hindi lang sa assignment dapat gamit ang skills. Ang daming Gen Z ngayon na may galing sa drawing, editing, pagsusulat, pagkanta. Pero sayang kasi, pang-hobby lang. Kung kaya mo namang pagkakitaan, bakit hindi mo subukan? May phone ka, may data ka, may YouTube, TikTok, Canva, CapCut, boom! Pwede ka na gumawa ng content, magbenta ng service, o magsimula ng brand mo. Ang diskarte ngayon ay gamitin ang meron ka. Hindi mo kailangan ng mamahaling gamit para magsimula. Sa totoo lang, mas malaki pa nga minsan ang kinikita ng mga walang diploma pero tuloy-tuloy mag-practice ng talent kaysa sa mga nakasuit pero stuck sa 9 to 5 na ayaw nila. Kung may galing ka, gamitin mo. Hindi mo alam, baka yan na ang maging daan para umasenso ka. Pang-ikatlo, walang masama sa traditional path. Pero i-level up mo gamit ang modernong paraan kung gusto mo pa ring sundin ang graduate, apply, trabaho path, walang problema doon. Pero dapat may dagdag kang X factor kasi ngayon, hindi sapat na graduate ka lang. Dapat may wow ka rin. Halimbawa, kung business course ka, hindi lang sa accounting at marketing, dapat ang galing mo. Alamin mo rin kung paano gumawa ng content para sa online business. O kung paano gamitin ang AI para mapabilis ang trabaho mo. Yung may diskarte, hindi lang umaasa sa papel ng resume. Gumagawa ng portfolio, nagvo-volunteer, nagtatry ng side hustle. Doon sila natututo ng tunay na skills na hinahanap ng mga kumpanya ngayon. Pang-apat, mag-invest sa sarili, hindi lang sa tuition, kundi sa skills, mindset at network. Marami ang willing gumastos ng libo para sa cellphone, gaming o gala. Pero ayaw gumastos kahit kaunti para sa online course, e-book or workshop. Pero ang tanong, alin ba talaga ang makakatulong sa future mo? Diskarte ngayon ang mag-invest sa sarili. Hindi lang sa anyo kundi sa utak, skill at koneksyon. Kung may matututunan kang bagong skill sa halagang 500 piso, sulit na yan kung kikita ka ng doble sa susunod na buwan. Kung may chance kang makipag-network, makipagkwentuhan sa mga negosyante, freelancer o creators, grab mo. Kasi minsan, isang advice lang mula sa tamang tao pwedeng baguhin ang takbo ng buhay mo. Pang-5, hanapin ang sarili mong landas, hindi yung nakasanayan ng iba. Hindi lahat ng matagumpay ay dumaan sa iisang direksyon. May mga yumaman na college dropout. May mga boss ngayon na dating janitor, basurero, o online seller. At may mga profesional na kahit may diploma, pinili pa ring magnegosyo at naging milyonaryo. Ang punto,
ikaw ang magde-decide kung saan ka patutungo. Hindi dahil nag-aral ka ng nursing, obligasyon mong magtrabaho sa ospital habang buhay. Kung nararamdaman mong may ibang calling ka, gaya ng pag-vlog, pag-design, o pagbuo ng sarili mong brand, sundin mo. Walang masama kung kakaiba ang path mo. Basta siguraduhin mong hindi ka lang basta sumusubok. Pinag-iisipan mo rin dahil sa panahon ngayon, hindi na diploma o diskarte ang tanong, kundi paano mo pagsasabayin pareho. Ang diploma, yan ang pundasyon mo. Pero ang diskarte, yan ang magdadala sa'yo sa taas. Hindi mo kailangang mamili. Kung talagang gusto mong magtagumpay sa buhay, pagsamahin mo. Hindi na uso ngayon ang kapag graduate ka, okay ka na. Uso na ang kapag madiskarte ka, kahit ano pa man ang natapos mo, may pag-asa ka. So go, aral ka, diskarte ka, at higit sa lahat maniwala ka sa sarili mo